umakit ng entablado, merong spotlight at makita yung mga tao na nakikinig sa akin habang umakit ako. Hindi ko nakita yung sarili ko simula maliit ako na pasok ako sa office at naka-uniforme. Hindi na sinasabi ko masama yun. Pero hindi ko na talaga nakikita yung sarili ko na gano'n. At bata pa lang po ako, passion ko na yung kumanta sa harap ko ng salamin at hawak yung hairbrush ng nanay ko. Kinatawa ko yung love her. Nabalita ko yung mga musinero, yung mga 80s na parang rock band, sila Bonnie Tyler, mga Aerosmith, Guns N' Roses, Kaya gusto ko mag-aaral mag-gitara. Pero yun na, hindi ko gusto ko mag-artista. Pwede! Hindi yan artista, pero sabi mo sa nanay ko, hindi, kasi rockstar ako eh. Hindi na ako gusto ko talaga. So, nag-start ako sumali sa mga contest. Well, siguro, sumali ako ng Star in a Million, Search for a Star in a Million, lahat ng Starstruck, lahat ng may star. Basta, hindi ako may star eh. Pero, lahat ng hindi ako natalo ko eh. Hindi ako nakapasok sa lahat kahit sa second round. Ayun naman pala, kasi ayaw ako ni God maging star. Gusto niya ako manalo sa Pinoy Dream Academy. Ayun mo pala yun. Hindi, right timing ko rin si God. Kasi nag-usap kami ng tatay ko, sabi niya, sabi ko pa, bugbog na ako, lagi na akong talo, wala na akong self-confidence. Ayaw na ako para sa mga kaklase ko eh. Kasi pagkakamusta nila, kamusta yung contest mo? Ha? Bye! Gusto mo mag-escape, gusto mo na ako masabi, hindi naman ako nanalo. Sabi ko sa papa, pagod na ako, ayaw ko na sumali. Sabi na tatay ko sa akin, laki ng paniniwala. Sige, kung pagod ka na, kung before mag-18 ka, hindi ka makapasok, sige, papasok ko na, magpa-college ka na, mag-ina lang yung gagawin mo. Gusto ko maging mass communication na estudyante kasi. Gusto ko maging journalist, gusto ko magsulat. So, sige, pero gusto ko kumanta. So, nag-try ulit ako. Yun nga, nanalo ako sa Pinoy Dream Academy. And then, natupad yung pangarap ko. Wow! Cotton candy! Sarap na ito! Saya! Sobrang saya ako. Kasi lahat ng gusto ng 18 years old lang ako nun eh. Lahat ng gusto ng isang teenager, lahat meron ako. PSP, PS3, Wii. Ano ba yun? Nintendo DS. Lahat ng bagong cellphone, sabihin mo yung Blackberry, iPhone, Nokia, Samsung. Apat-apat, di ko na nga magamit. Gusto niya? Ayaw! Pero, tataka ko, hindi ako masaya. Isa nakala mo, pag naabot mo yung pangarap mo, maging masaya ka na. Pero paano mo lang? Ba't ka lang ganito ako? Dapat masaya ako ah. Ano to po? Sa parking ba to? So, yun. Sobrang nalungkot ako. So, may isang kasama ako sa ASAP Rocks na in-invite ako sa isang Bible group. In-invite ako ni Samuel B. Feeling ko rin pagtingin niya sa akin ng mga banda na yun. Hindi niya lang kinamin agad. Joke lang. Joke lang. Pero, natuwa ako. Yung first lap agatin ko, sabi ko, sakto yung message. Feeling ko ito na yun. Ito yung kulang sa akin, yung gospel. Dati meron ako small group. Matin ako. Pero bakit ganun? Pag tinitignan ko sila, parang alien pa rin ako. No. Parang, natara ako, bakit? Ang weird. Yung isang ka-small group ko, kinikilig kay Jesus. Ha? Kinikilig ka kay Jesus? Ha? God! Jesus! Kinikilig! Sorry ko maintindihan. Pero deep in my heart, I know na parang yun yung dapat kong maramdaman. So one day, nasa
nasa kwarto, kinausap ko si God, sabi ko sa kanya, ano ba bang maitatago mo, God, alam niya naman lahat. Kahit hindi ko sabihin. Sabi ko, nag-a-attend ako ng small group tsaka church. Tsaka nagbabasa naman ako ng Bible araw-araw. Pero yung totoo, hindi kita mahal. Yung totoo. Ginagawa ko yung pag-attend ng small group Bible study church para i-satisfy sa sarili ko at sabihin ko na okay ako. Pero yung totoo, hindi. Pero yung binitawang ko word kay God, that day, sabi ko, pero alam ko sa puso ko na dapat kitang mahalin. At gusto kitang mahalin. Sabi mo, Lord, baguhin mo to. Kasi kung ito yung gusto mo, baguhin mo yung puso ko. At alam ko na kaya mong gawin ka. Kasi Diyos kay, baguhin mo yung puso ko. Tapos, nagbasa ako ng Bible. Nasa John na ako noon. Nabasa ko yung verse sa Bible. John 17, verse 24. Hindi nagbago ng buhay ko. Sabi ni God. Sa Tagalog, kasi tigamontalban ako eh. Kaya yung pinabasa ng Bible sa Tagalog. Isa to! Bibinasa ko yung Bible. Sabi ni Jesus, nagpipray siya nun para sa lahat ng mga tao bago siya ipako sa krus. Ang dami niya sinabi eh, Lord, I pray. Para sa mga disciples ko, Lord, I pray. Lord, hindi sila mag-scatter, pero maging one sila as you and me are one. Pero may isang sentence na nag-start sa akin, sabi niya, at Lord, pinapanalangin ko yung mga taong naniniwala sa akin sa buong mundo. Gusto ko silang makasama ko saan ako pupunta. Kung hindi mo man ang may ng kay Jesus nun, King of Kings, Lord of Lords, gusto ko makasama. Hindi! Gusto ko makasama ni God! Gusto ko makasama ni God! Hindi lang ako. Kaya hindi ko kaya makuntiin kung ano yung pag-ibig na nararamdaman ko. Na kahit sino kausapin ko, kahit saan ako pumunta. Ngayon mas alam ko na yung purpose kung bakit ako nasa industriya ko. Kasi sila yung mga nasa labas. Gusto rin sila makasama ng Diyos. So ayun, nagsishare ako minsan nag-lunch kami ng mga youngsters, nagsishare ako ng gospel. Once a month yun, nagsishare ako ng gospel. Nagulat ako one day, nalaman ko sa Twitter. May Bible group na sila. Kaya may isa akong disciple na girl. Well, hindi siya girl dati. Natatawa ako sa sinabi niya yun sa isang friend namin, nakita kami. Uy, hi! Ate! Babae na ako! Kaya mong tulungan yung mga kaibigan mo malaman nila identity nila at kung gano'n sila kaganda sa mata ni God. Diba? Well, hindi pa ako nagsisid ng malaking small group, pero one day gusto ko